Ngayon, attorney, nakikipag-away ka ba sa malamig? Hindi po. Hindi, at hindi ulit. Gusto ko lang po iayos na lahat. Hanggang kaya pa nating iayos. Dumadami na po ang tao sa villages. Dumadami din po ang tao sa barangay Malamig. Lumalawak po ang negosyo sa barangay Binyan at dahan-dahang umaangat na rin po ang negosyo sa barangay Malamig. Hanggang kaya natin, ayusin na natin. Huwag na po natin hintayin dumating sa punto na masyado ng masalimuot, hindi na natin kayang iayos. Yun po ang aking punto. Nakita ko po ang katotohanan. Hindi aayusin ni Kapitan Abiso. Mangangako po siya, lampas langit, pero hindi niya aayusin. Ano ang ebidensya mo, attorney, na hindi niya aayusin? Simple. Tumalikod siya sa mga salita niyang binitawan. Sa pagtalikod niya, nakikinabang na naman siya ngayon, nanliligaw siya, nanunuyo na naman siya sa barangay Malamig. Hindi ko po gusto yung ganong kostumbre. Pagka darating ang halalan, walang mabango sa atin kung hindi yung mga tao sa barangay Malamig. Dahil gagamitin natin sila. Hihikayatin natin ang kanilang boto. Pakikinabangan natin sila. Pagkatapos ng halalan, walang masama kung hindi ang mga taga-Malamig. Itigil na po natin yan. Tratuhin natin ang mga taga-Malamig ng pagtrato natin dito sa atin. Let's treat them fair and square. We are not above them, we are not below them. Hindi pwedeng nilalambing natin tuwing halalan lang, tapos kukutsain pagkatapos ng halalan. Hindi po tama ito kahit papano po tignan. Kaya po ako hindi galit sa taga-Malamig. Ako po ay hindi humihingi ng boto sa barangay Malamig para ipakita ko sa aking mga ka-village na tapat ako sa aking plataforma. Hindi po ako hihingi ng boto kahit na hindi ako manalo. Mananalig po ako sa boto ng taga-village. Kung ako ay bibit-bitin ng aking mga ka-village, naniniwala akong kaya kong ipanalo itong laban na ito. Kaya kong ipatupad yung mga plataformang ipinangangako ko sa inyo.